Ako niya sa kanyang bayan. Why? Dahil ang Diyos na nangangako ay totoo. Palakpakan natin ang Diyos. That's why look at this. Do not try to doubt on His word. Beginning today. Are you excited? Are you here? Hallelujah. We're not yet finished. I want you to turn your Bible in the book of Joshua chapter 24. 24 verse 1. Are you ready? Are you ready? Joshua 24 verse 1. Hallelujah. Are you there? Let's read verse 1. Tinipon ni Joshua sa Sikuem ang lahat ng lipi. Pagkatapos tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel at sila'y humarap kay Yahweh. Anong sabi rito? Nagtipon-tipon silang lahat at pagkatapos sila'y humarap kay Yahweh. Tama ba? Look at here on verse 2. Sinabi niya, ito ang ipinasasabi sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sino ang nagsasalita? Sino ang nagsasalita? Ang lingkod niya si Joshua. Am I right? Anong sabi? Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito, si Tare na ama ni Abraham at ni Nahor. Sumasamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. 3, tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinatnubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinangkalooban ko siya na maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac. Let's pause here. Ano ang una nangyari kay Abraham? Kay Abraham? Una, tinawag ng Diyos si Abraham. That's why be sure na sa buhay mo, ang Diyos ang tumawag sa iyo mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Oh, you did not get this point. Napaka-importante na makita mo sa buhay mo ngayon na ikaw at ako ay tinawag ng Diyos. Patungo sa kanyang plano, patungo sa kanyang direksyon, patungo sa kanyang kalooban, patungo sa kanyang ninanais. Hindi ayon sa iyong sarili, hindi ayon sa iyong kalooban kung kaya't ikaw ay naririto. The reason kung bakit ikaw at ako ay naririto dahil sa kanyang salita, dahil sa kanyang kalooban, dahil sa kanyang plano, dahil sa kanyang mandato. And the reason kung bakit bibigyan ng katuparan ng Diyos ang kanyang pangako sa buhay mo, dahil ikaw at ako ay kanyang tinawag sa isang dahilan, sa isang layunin. At yun ay layunin o base sa layunin ng Diyos. Did you get this? Do you think tinawag ka ng Diyos? Do you think ang Diyos ang nagdala sa iyo sa lugar na ito? Talk to me. Do you think ang Diyos ang nagdala sa atin sa lugar na ito? Ikaw at ako bilang individual ay pinag-isa ng Diyos, pinagsama-sama niya na ngayon ay matatawag niyang Kanya. Do you believe on that? That's why I hope and pray, mula sa iyong pinangahawakan, huwag mong kalimutan ang bagay na yan sa buhay mo. Tinawag ka ng Diyos, tinawag ako ng Diyos, dinala ka ng Diyos sa lugar na ito, dinala rin ako ng Diyos sa lugar na ito. Bakit? Dahil ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. There is a purpose. That's why huwag mong ihiwalay ang sarili mo. Palayo sa Diyos. Did you get this? Hindi ko maunawaan, hindi ko maintindihan kung bakit madali sa mga tao, meron namang ibang church doon. Yeah, fine with me. But isang bagay ang alam ko. Ano yun? Ang bawat iglesia
no, ay merong iba't ibang kultura at disenyo ayon sa ninanais ng Diyos. Kung dito ka nais katagpuin ng Diyos, ibig sabihin dito ka niya dinala. I don't know about your Bible. That's why hindi ka dapat maguluhan. Dapat nandun ako, hindi ako dapat nandito. Listen to me. Shut up. Why? It's because most of the time, mas pinakikinggan mo yung laman mo kaysa sa sinasabi ng iyong spirito. That's why this time, matuto kang makinig sa tinig ng Diyos, hindi sa tinig ng iyong laman. Dito ka kakatagpuin ng Diyos, hindi sa ibang lugar. Pastor, what do you mean by that? Ang Diyos ay wala sa lugar na yun. Listen to me. Sinabi ko na to sa inyo, uulitin ko. I know na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Do you believe on that? But always remember, ang Diyos ay nananahan sa kanyang tahanan. Do you believe on this? Like what happened to Jacob. Ano ang sabi ni Jacob? Sa kanyang paggising, siya'y nanaginip. Remember that? Ano ang sabi niya? Ang sinabi niya, turn your Bible in the book of Genesis 28. Is that 28? Are you there? Look at here. Verse 16. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakapangingilabot ang lugar na ito. Ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan. No? I hope and pray na ang sambahayang ito, na ang tahanang ito ng Diyos ay manatiling pintuan ng kalangitan at tahanan ng Diyos. Are you with me? But most of the time, hindi tayo sensitibo sa mga bagay na ito. Hindi kayo sensitibo sa bagay na ito. Listen to me. I know na ang Diyos ay maaari mong matagpuan sa lahat ng lugar. But always remember, ang Diyos ay naghahanap ng kanyang matitirhan. I don't know about your word. Hindi ko alam kung ano ang salita na meron kayo. But this is what I know. Amen. Last Sunday, sinabi ko doon sa Alaminos Church. Sabi ko sa kanila, Church, I know na ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, pero hindi mo madadala ang presensya ng Diyos sa loob ng beer house. I remember what happened to Jesus. In the book of Matthew, nung siya ay pumasok sa Jerusalem, at nasumpungan niya kung ano ang meron sa tahanan ng Diyos. That's why, ano ang ginawa niya? Itinaob niya ang lahat ng kanya nasaksihan doon. Tama ba? Why? Dahil gusto niya na manatili na ang tahanan ng Diyos ay banal. Are you with me? Amen? That's why we need to keep the temple of the Lord holy. Are you here? But look at here. Let's go back.
Let's go back. In the book of Joshua, where are we now? Verse 4. At naging anak naman nito si Saul at si Jacob. Si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Sher bilang bahagi niya, ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moses at si Aaron, at sa tulong ng mga Himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sila sa dagat na mga tambo. Are you here? I'm in verse 6. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. 7. Ang inyong mga ninunoy na nalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinauho ko sa mga ito ang nahating dagat o pinaguho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Verse 8. Pagkatapos dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan, binaka nila kayo at pinagpatagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab ni Balak na anak ni Zifor at sinugo niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. 10. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. 11. Tumawid kayo ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreo, Pereseo, Cananeo, Heteo, Jebuseo, Hebeo, at Jebuseo. At sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pukyutan ang 2 haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at olibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim. Let's pause here before I continue to read verse 14. If you notice, ano yung sinasabi rito from verse 1 up to verse 14 o 13? Isinalaysay ng lingkod ng Diyos sa kanyang bayan. Wake up. Isinalaysay ng lingkod ng Diyos sa kanyang bayan kung ano ang lahat ng kanyang ginawa. Sa simula pa sa kanyang lingkod na si Abraham hanggang sa panahon ng kanyang lingkod na si Joshua na bayan ng Diyos ang kasama nito. Did you get this? Nakikita nyo ba yun sa buhay nyo? Habang binabasa nyo yan, na maraming chapter ang buhay ninyo na kung saan kasama ninyo ang Diyos as long na kayo'y nagtitiwala sa Kanya. Pero meron ding chapter sa buhay natin na hindi tayo nagtiwala sa Kanya kung kaya't hindi rin natin siya nakasama. Pero dahil sa Kanyang habag sa buhay natin, muli siya na sumaklolo sa atin. Kung kaya't ikaw at ako ngayon ay naririto at nagpapatuloy sa takbuhin ito. Did you get that? Nakikita nyo ba yun sa buhay nyo? Maraming chapter ang buhay natin na halos hindi natin maipaliwanag. Is that true? Kung minsan merong saya, kung minsan merong lungkot, kung minsan merong awa, kung minsan meron ding nandoon yung pagkakagalit mo, pagkainis mo. Correct me if I'm wrong. At kung minsan meron din kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. But you know, we are blessed. Bakit? Dahil until now,
ikaw at ako ay patuloy na ibinabalik ng Diyos. Saan? Sa kanyang layunin. At nais ng Diyos na ang bawat pangako na kanyang ibinigay sa iyo, na kanyang itinanim sa ating mga puso, isang araw makita mo ng harapan kung paano niya tuparin ang kanyang salita. Ang problema, kung minsan, pinanghihinaan tayo ng loob. Binasa natin kanina yung Hebrew chapter 3. May mga tao, ang sabi doon, na hindi nakarating sa lupang pangako. Ang tanong, everybody listen to me. Kagustuhan nga ba talaga ng Diyos na sila hindi makarating sa lupang pangako? Kaina ang nagsabi, hindi. Dahil sa simula, ang pangako ng Diyos na kanyang lingkod na si Abraham, ay gusto niyang bigyan ng katuparan. Sino ang nagsimulang humawak ng pangakong iyan? Ang kanilang ninuno. Ang ating mga ninuno. Tama ba? Don't do this. Just say yes if yes. Amen? Can you imagine kung paano nila pinanghawakan ng bawat pangako ng Diyos? Na mayroong ilan sa kanila na hindi na nila nakita ang katuparan nito. Is that true? Is that in the Bible also? Yes. Marami sa ating mga ninuno na nauna pa sa atin sa pananampalataya na hindi na nila nasaksihan ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanilang buhay. Pero hindi ibig sabihin na hindi naluwalhati at naitaas ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Bakit? Dahil para sa kanila, makita man nila o hindi, ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanilang kapanahunan, ang pinakamahalaga sa kanila, ang Diyos ay sumasa kanila. Church, tapatan. I pray na ang puso ng bawat isa sa atin ay tunay na maniwala at manampalataya ng lubusan sa kanyang salita. Let's read this. If you remember, where are we? 14 now. Kaya naman ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya ng tapat. Kalimutan na ninyo ang mga Diyos-Diyosan. Dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia at sa Ehipto, si Yahweh lamang ang inyong paglingkuran. Now look at this. Sa sinasabi ng lingkod ng Diyos na si Joshua sa kanyang bayan, sa pagkakataong ito on this chapter, tinupad na ng Diyos ang kanyang mga pangako. Am I right? If you remember, binasa natin ang naunang Joshua 21, verse 43 to 45. Am I right? At ang sabi ni Joshua, ngayon, tinupad na ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako sa kanyang bayan. Is that true? And now, on this chapter what? 24, dito, binalikan ni Joshua na lingkod ng Diyos kung ano ang kanilang nakaraan. Inalala niya ito sa harapan ng mga tao sa pangunguna ng patnubay ng Diyos. Is that true? Everybody look at me now. Naaalala niyo rin ba sa buhay niyo? Please look at me before I say this. Naaalala niyo rin ba sa buhay ninyo ang inyong mga pinagsimulan? Naalala niyo rin ba sa buhay ninyo kung paano gumalaw ang Diyos sa inyong kalagitnaan? Naalala niyo rin ba sa buhay niyo kung ano ang mga mabubuting bagay na idinulot ng Diyos sa inyong mga buhay? I pray na hindi kayo yung mga tao na makakalimutin, na handang kalimutan ng lahat.
But dalangin ko na kung meron mang pinakamahalagang bagay na dapat ninyong maalala, walang iba, kundi ang kabutihan ng Diyos isang araw na kanyang pinakita sa bawat pamilya, sa bawat individual, at sa bawat isa na naririto. I tell you, church, kung ito ang mananatili sa puso natin, hindi mo kalilimutan na ang Diyos ay dapat mong parangalan at sambahin sa iyong buhay. Sa kabila man ng kahirapan na meron ka, sasabihin mo sa iyong kaluluwa, purihin mo ang Diyos. Bakit? Dahil ang bawat lakas na meron ka ay nagmula sa Kanya. Kailanman hindi mo siya kalilimutan. Kailanman hindi mo sasabihin sa sarili mo o papayagan ang sarili mo kahit minsan na siya ay iyong makaligtaan. Church, wake up. I hope and pray na alam niyo kung paano makinig. I hope and pray na alam niyo kung paano muli na ibalik ang inyong sarili sa Kanyang paanan. Amen. Amen. Oh. Where are we? 15. Is that 15? Kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos ang sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan na mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Now, gusto ko itong bigyan ng diin sa bawat isa sa inyo. Now, look at me. Don't look at your Bible. Are you ready? Sabi ni Joshua, kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa pamilyang ito, binubuksan ko sa inyong harapan ang salitang ito sa inyong buhay. Maging malinaw sa inyo dapat kung ang buhay nyo ay para kanino. I pray na mula sa araw na ito, ang salita ng Diyos kailanman ay hindi mawaglit sa inyong puso. Maging sa inyong pagtulog, siya ay mangusap sa inyong buhay. Upang matukoy mo sa iyong kaluluwa, sa iyong puso, kung ikaw ay para kanino. Amen. It's because kung minsan naguguluhan kayo, now, let me help you. Tulungan ko kayo sa bagay na ito. To be honest with you, I think yesterday, meron akong isang bagay na sinabi, isa sa inyo. You know, I am open now to release every person in this church, especially those who want to leave this church. In the presence of the Lord, there is peace. Sa presensya ng Diyos, merong kapayapaan. When I say that, now, sasabihin ko le, I have peace in my heart. Are you with me? There is freedom. Now, you are free if you want. Why? It's because I remember, you know what? Hindi ko pwedeng ipagsiksikan kung ano ang nais ng Diyos sa buhay ninyo kung kayo naman na may katawan ay ayaw nyo. I am very honest.
Amen. That's why, ano sabi ni Joshua, kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, sabihin ninyo. Amen. Don't worry. Kung sasabihin nyo ng buong tapang at lakas, hindi ako magagalit. Hindi ako, you know what, magtatanim ng sama ng loob sa inyo. But I will bless you with all my heart. Na isang araw, makasumpong ka ng pamilya na hinahanap mo. Pero kung sa tingin mo, this is your family, at handa ka na ipagamit ang buhay mo sa Diyos, kasama ng pamilyang ito, stay strong. Amen. And I will assure you, we will finish strong by the grace of God. Amen. That's why, no, I don't know. When the Lord gave this to me, no, I don't know na ito pala yung kalalabasan. Amen. Amen? Because para sa akin, gusto ko na maging malinaw. Ikaw ba ay para sa Diyos o ikaw ba ay para kanino? Tama ba? It's because kung ang buhay mo ay para sa Diyos, remain. Why? It's because ako at maging ang aking angkan ay maglilingkod sa Diyos. The same kung ano ang sinabi ni Joshua. I remember during my prayer this morning, biglang lumabas sa akin bibig, Lord, pagpalain mo maging ang aking mga susunod na henerasyon at saling lahi. Why? It's because alam ko na sa paglilingkod ko ngayon na ginagawa, alam ng Diyos na hindi dapat maubos ang lahi ng tao na naglilingkod sa kanyang pangalan. Pero kung merong mang lahi na nauubos sa ibabaw ng balat ng lupa, ay ang mga tao na dapat na maubos sa paningin ng Diyos. I know that word is very strong. Are you with me? No, but you know what? I cannot waste my time. Amen. Amen. Listen, this time, hindi natin pwedeng pairalin ang ating emosyon. Amen. That's why gusto ko na iklaro ninyo ang inyong katatayuan sa pamilyang ito. Are you with me? No? You pursue kung ano yung katawagan ng Diyos o mandato ng Diyos sa tahanang ito, sa pamilyang ito. Hindi ako lang, hindi ang mga leaders lang, hindi ang mga disciples lang. But you and I bilang bahagi ng pamilyang ito, siguraduhin mo na ikaw ay handa na tumalikod sa iyong dating pagkatao at ngayon handa na lakaran kung ano ang mandato ng Diyos sa iyong buhay. Minsan pa ng buong puso't lakas sa iyong buhay. Amen. Can you say amen to that? Amen. Why? It's because this time we cannot waste our time. Amen. I am very sure about this statement. I cannot waste my time saan sa mga tao na gusto lamang na every Sunday maging laman ng simbahan. Pero you are not willing to pay the price. You are not willing to give your life. You are not willing na ibigay ang inyong sarili, ang inyong lakas, ang lahat na meron kayo sa Panginoon. Why? It's because alam ko kung gaano kahalaga sa Panginoong Jesucristo ang buhay ng bawat isa. That's why hindi ko siya pwedeng biguin. Likewise sa inyo, hindi natin siyang pwedeng biguin. That's why look at here. Malinaw ba sa inyo? Ang mensaheng ito? I said, hindi masama ang loob ko. Pag lumapit kayo sa akin at ang inyong daladala, you know what?